May tanong dito, ba't ka Eric sa 31 ng January na rally si Shelo Magno gusto nila ipa-impeach si Inday Sara at ipakulong si Tatay Digong? Yun po ay nagkamali tayo ng pagtingin siguro yung ibang kababayan natin. Akala nila ay si Shelo Magno ay nagre-represent ng totoong sentimento ng mamamayan. Hindi po. Yan po ay extension ng mga dilawan politics. At malapit po yan sa mga aktivista dyan sa loob ng UP. At hindi naman po yan umiral ang kanyang kaalaman mula sa grassroots o sa totoong buhay ng mga mamamayan. Academics po ang kanyang mundo eh. Hindi naman po yan lumubog sa hanay ng mga manggagawa, magsasaka, katutubo, at mga maralitang sektor ng lipunan para maintindihan niya na ang kanyang tinatawag na political advocacy must not only about herself and about her fame and about her prowess on academic analysis, no? Hindi po yan lumubog sa ugat ng maralita at ordinaryong mamamayan, kaya yung advocacy niya hungkag. Yan pong sagot ko dyan. At matagal na po yan identified na nasa linya po yan ng mga dilawan na mga grupo like sila Ding Deles, sina late Ding Kisuliman, yan mga walang pinagkaiba yan kay Hontiveros. Nag-aastang aktivista, pero alam natin na yan po ay may mga personal vested political interest na sila din po ang humawak ng kapangyarihan, mga liberal ideologies po ang hawak nila, na malapit at nagkakaugnay sa mga ideolohiyang makakaliwa ng mga komunistang urban operatives sa UP. Ayun, hindi ko sinasabi na siya ay member ng CPP, NPA, NDF. Ang sinasabi ko po, walang pinagkaiba ang politika niya sa politika ni Leila de Lima, sa politika ni Risa Hontiveros. So now we know kung ano siya. Punta natin yan mamaya. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po pwedeng magkaroon basta-basta ng people power na ipipilit mo sa taong bayan. It takes time for it to mature and for people to realize na sobra na ito. Hindi na tama ito. And I think doon na po papunta ang nararamdaman at nakikita at naobserbahan ng mamamayang Pilipino. That there is again an indicator of systematic failure of governance. At itong systematic failure of governance, nagbubunsod po ito ng maraming mga konektadong problema. Halimbawa po, itong budget na puno ng iskandalo, ng hokus-pokus, at hindi po tumutugma sa pangangailangang serbisyo at pangangailangang pundo na magpapaunlad ng agrikultura, magpapaunlad ng kabuhayan, industriya, at pati na po sa pangangailangan sa pangkalusugan, edukasyon, at mga batayang fundamental na serbisyo na kailangan ng mamamayan, kasiguruhan sa pagkain. Hindi po ganun ang direksyon ng Budget 2025. Ang direksyon nito ay magkamal ng pondo para gamitin sa political operations so that they will have a very huge advantage pagdating po sa electoral machinery and fund resources during the campaign, and lalo na po ngayong papalapit na ang halalan for 2025. Gusto ni Marcos Jr. at ng kanyang grupo ay maging dominante pa rin sa House of Representatives diyan sa lower house at maging dominante pati sa bilang ng mga senador na sip-sip at kontrolado ng Malacanang. Yun po ang direksyon, kaya nagsang-ayon sila na maghati-hatian at gamitin pa rin ang isa sa pinaka-iskandalusong source ng political bribery at itong ayuda fund nila. Walang ibang purpose po yung ayuda nila, political bribery and political corruption po yan. Sapagkat binibili nila ang artificial na loyalty ng mga tao gamit po ang panloloko sa pondo na kunwari nag-aayuda sila. Hindi yan ayuda, political bribery and political corruption fund po yan. So pinayagan ni Marcos yan. At pinayagan din po ni Chis Escudero at nila Grace po at na mga kasabwat nila dahil may 5 billion sila na hati doon sa supot ni Judas. Yung ayuda na yan ay supot ni Judas yan, na inilusot po nila dyan sa supot ni Judas. Totoo naman, di ba? Supot ni Judas po yon. Nabalikan na natin mamaya yan si Shelo Magno. Nag-cute lang po yan at nakyutan naman ang mga mamamayang Pilipino. Pero hindi po natin nakikita that she has never had a root. Hindi po nag-ugat yan sa pakikibaka at pakikisalamuha sa ordinaryong hanay ng mga mamamayang Pilipino. Kaya ang advokasya niya po ay purely academic. Book knowledge at sa academe. Hindi po yan umugat sa interes at buhay at mga pakikibaka ng mga ordinaryong milyong-milyong mamamayang Pilipino. Pag si Ka Eric po nagsabi, hindi naman sa pagmamayabang,
I have almost 21 years of my life na nakalubog po sa ordinaryong masa. At ako mismo lumaki ako sa hanay ng mga maralitang lungsod. Urban poor family ang pinanggalingan ko. At nung ako po'y naging kadre operatiba, organisador, propagandista, at kadring political for NPA military operations, lumulubog po kami sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa magsasaka, manggagawang bukid, mga plantation workers, mga manggagawa, at pati na po sa mga maralitang sektor, at pati sa kabataan. Itong si Shelo Magno po, huwag kayong masilaw sa kanyang mga magagaling na mga academic analysis. Yan po ay hindi ugat sa masa na uri ng pananaw. Yan po ay hugot mula sa kanyang karanasan sa akadim. Pero hindi po niya maisa sa puso yan, kaya ito nagulat na lang kayo, nananawagan siya ng pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte, kay Pangulong Duterte, papakulong nila. So lumabas ang kulay talaga niya na siya ay extension ng bulok na ideolohiyang liberal na bitbit ng mga oportunistang politiko na hanay ng dilawan at pinklawan. No, na nadulas na siya talaga, hindi niya na mapigilan ng sarili niya. Yan po ang mga equivalent ng grupo ng mga Democrats, no, mga woke. Ang mga ideolohiya nila, yung mga ang inaasikaso nila, mga anti-10 age pregnancy bill na magtuturo ng sex education sa mga murang edad ng kabataan as early as kindergarten school, ituturo na. My goodness, yan mga ganyang utak, yan ang mga nagkukunwaring they know about society. Yung pagkukunwaring liberal ideology, at malapit po yan sa binibitbit na ideolohiyang bulok din ng Marxismo, Leninismo at Maoismo ng mga CPP, NPA, NDF na pinanggalingan ko. Ang natutunan ko lang po sa CPP, NPA, NDF ay ang lumubog sa masa. Kasi hindi ka pwede magsuri ng lipunan at makapagbigay ng pananaw at analisis nang hindi mo nalalaman ang totoong buhay at karanasan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Yan ang advantage ko siguro sa ibang mga nagkakaroon ng political commentary. Hindi lang po book knowledge ang ginagamit ni Ka Eric, kundi yung direktang konkretong analysis sa konkretong pakikipamuhay ko po sa mahigit 20 taon na ako ay naging cadre operative ng CPP, NPA, NDF. Ang iniwan ko lang po doon, yung bulok na ideolohiyang gumagamit ng karahasan at armas para pabagsakin ang lipunan, magkaroon ng madugong labanan, at pumatay ng kapwa Pilipino upang pabagsakin ang buong gobyerno at magtayo ng komunistang sistema. Yan lang pong iniwan ko. Pero yung karanasan ko po sa tinatawag na concrete analysis of concrete situation at yung scientific and clear na pagtingin batay sa aktual na buhay at karanasan ng mamamayang Pilipino ay napanday po sa akin yan. Ang iniwan ko lang po yung violent component ng class analysis at ang tinatawag na dialectical and historical materialism na ang layunin po ay mag-udyok ng class struggle at revolusyon talaga ang layunin. Yun lang po ang tinakwil ko na, yung madugong component. Pero yung proseso ng pagbubuo mula sa konkretong kalagayan at iaangat mo siya sa antas ng pagsusuri at ibabalik mo ang pagsusuri balik sa konkretong karanasan, yung cycle na yan po natutunan ko yan. Yung tinatawag na scientific tools of analysis, yung concrete analysis of concrete situation. Hindi ko po kinokomentaryuhan si Shelo Magno sapagkat ayaw ko po magkomentaryo. Pero may nagtanong sa kapwa ko po mga nagkokomentaryo sa social situation. Ngayon po sinasabi ko na sa inyo kung ano po yung kanyang kalagayan. Matagal na pong extension yan na mga so-called woke and intellectuals na nagbibitbit ng liberal ideology ng mga Democrats sa Amerika at sa Europa, na kahalintulad din kung minsan tingnan mo parang kahalintulad sa CPP, NPA, NDF. Kasi left of center sila eh. Extreme left naman ang CPP, NPA, NDF. Kaya may pagkakahalintulad. Kaya kung mapapansin nyo, may tinatawag akong mga hilaw na komunista. Itong Bayan Group ni Risa Hontiveros, mga hilaw na komunista yan. No? Nalilito din ako kay Shelo Magno. Oo, kasi po academics ang kanyang gamit as if critic of the government siya. Pero mayroon siyang bit-bit na political agenda and ideology, yung liberal ideology ng mga oportunistang dilawan at pinklawan. Yun po, kung pakinggan mo siya, wala siyang malalim na pagkakaiba kay Risa Hontiveros. Yun. Technically and by essence, pareho lang po sila.